Hello po guys, Robbie Gamers here. At ngayon maglalaro po ako ng Minecraft. At kung bago pa lang po kayo sa aking video, please mag-iwan na lang po kayo ng like and subscribe. And click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. And ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano po mag-survival sa Minecraft. Ang una po natin gagawin guys is maghanap po tayo ng puno. And yan po guys, maghanap na po tayo. Maghanap po tayo ng malapit na puno sa atin. Kasi yung puno po guys, yan po yung magpo-provide sa atin ng mga resources. Para makabuo po tayo ng axe, pickaxe, at marami pa pong iba. And yan po guys, nakahanap na po ako ng puno. Malapit na po sa atin. Yan po ang kailangan natin kunin. Yan po ang kailangan natin kunin para makabuo po tayo ng crafting table. And yan po guys, may na-unlock po tayong mga recipe. Putulin lang po natin itong mga itong kahoy niya. And tingnan na din po natin yung kanyang sanga at dahon niya kung meron po siyang punong may drop. And yan po guys, kailangan po natin bumuo ng crafting table. And yan po, gawa muna po tayo ng oak planks. And gumawa din po tayo ng stick. And yan na po, meron na po tayong axe, pickaxe na wood. Ang axe po pala guys, yan po ang nagpapadali sa atin para mas mapabilis po natin yung pagputol ng mga puno. At ito pong axe is madali lang po siyang gawin. Kasi wood lang po ang kailangan yung gawin para makabuo po kayo ng axe. And yan po, magpatuloy na po tayo sa aking ginagawa. Magputol lang po tayo ng mga puno dahil importante din po itong resources na to. And sana po mahanap po tayong village. And yan guys, medyo naglalag tayo. May nakuha po tayong karne guys at wool. Alam nyo pa guys na ang wool is napaka-importante po dito sa Minecraft. Makakabuo po tayo ng mga bed dito na paggabi na po guys, pwede po tayong matulog at magiging maaga po agad para hindi na po tayong mahirapan. Nag-i-spawn po kasing mga mobs paggabi po guys, kaya mahirapan po tayong lumaban dahil wala pa po tayong mga armor. At ang meron pa lang po natin ay mga resources pa lang po. Yan po guys, putulin lang po natin tong kahoy hanggang makarami po tayo ng mga resources. Yang kahoy din po guys, pwede po din natin yung gawing bahay para may pang-depensa po tayo kapag may sakaling may lumalapit po sa ating mga mobs. At yung wood din po, pwede po natin gawing chest para lagyan po ng mga importanteng mga item. Halimbawa po guys, puno na po yung inventory nyo po at wala po kayong mapaglagyan, pwede nyo pong ilagay doon. At yan po guys, meron na po tayong 3 wool. Pwede na po tayong makabuo ng bed. Pero maglakbay muna po tayo guys, baka may makita po tayong mga village dito at may mga resources din po sila. Yan po guys, may karne na po tayo. Ito pong karne guys is napaka-importante sa Minecraft. Kung hindi po tayo nagkakaroon ng karne dito sa Minecraft, is mahihirapan po tayo mag-survive guys dahil ito pong karne is nagpapa po sa atin sa hunger. Yung nakikita nyo po sa baba na may karne, pag naubos po yan guys, mababawasan po yung heart natin. Kaya importante po guys na puno palagi yan. And may nakita po ako ditong mountain na palutang-lutang, parang si Godzilla po guys. And yan po guys, nagpatuloy po ako sa paglalakbay at nagmina po ako dito para meron na po tayong mabuong furnace at stone pickaxe po guys, at marami pa pong iba. And yan po guys, mag-okay lang po tayo dito. Yan, damihan po natin yung pagkuha natin ng bato dahil maganda po to dahil mas mapapabilis niya po yung pagbubungkal natin ng bato dahil stone pickaxe na po ang ating magagamit. And yan po guys, may nakita po tayong charcoal. Ito bang charcoal guys is napakahalaga din po guys dahil ito po yung nagpo-provide sa atin ng fuel para maluto po natin yung karne na iluluto natin. And
suggest ko po guys, kapag nakakuha po kayo ng charcoal, ang gawin nyo pong ay wag po kayong magluto sa furnace para hindi po masayang yung fuel. Kumbaga, ang kailangan nyo pong gawin sa charcoal is gumawa po kayo ng furnace. Kasi ang furnace po guys is unlimited fuel na po yun. Pwede na po kayo maglagay ng karne doon para hindi na po kayo magagastos ng charcoal. At yung charcoal po guys, pwede nyo pang gamitin torch para panliwanag po sa cave. At marami pa pong iba. Yung torch po kasi guys, malaga po yan para mag-despawn po yung mga mobs na mag-i-spawn. Para hindi po tayo ma-atake ng mga mobs. At hindi din po sila dumami. Kasi kapag mas madilim po guys, dumadami po sila guys. Kaya mahirap pong ganon. Wow! May nakita po tayong village guys. Puntan po natin kasi marami pong mga resources dito. Napakaswerte po natin. Yan po, may bahay po dito. Pasukan po natin kung meron po siyang mga resources. Yan. Pag may napunta na po kayong villager, pwede po kayo mag-rate sa kanila. And ang kailangan po natin dito is yung bed. Para hindi na po natin gamitin po yung wool na nakuha natin. At meron pa po tayong mga resources na magagamit natin. Yan po guys, kunin natin yan. And maghanap na po tayo ng place na pwede natin pagtayuan ng bahay natin malapit sa village. Saan kaya? Or dito na lang ata guys, maliit na island lang. And ipatag muna natin tong mga daan na to para hindi tayo mahirapan. Yan, tanggalin natin yung may mga bundok. Yan, tanggalin natin yung tatlong blocks ng dirt. Yan. At napapansin nyo po guys na konti pa lang po yung resources natin. Dadami po yan kapag nagpuputol po tayo ng mga puno at nagpo-farm po tayo ng mga pagkain natin. Mas dadami po yung ating mga resources. And yan po guys. Ilagay po natin yung bed natin dito kasi magagabi na po guys. And yan. Mamaya na po natin ayusin yan. And yan po. Umaga na naman po ulit. And napapansin nyo po guys na meron na po tayong campfire. Dahil yan na po yung ginamit ko dun sa charcoal na natira. Yan. Yung charcoal po kasi guys, kailangan po natin gamitin sa pagtunaw ng iron, copper, gold, diamond, at marami pa pong iba guys. Yan. Lagyan po na natin ng interior yan. And dito po guys, putulin po natin tong mga inani natin. Oo nga pala guys, comment po pala kayo kung gusto nyo pong mag-survival po ka ng 100 days. Kung gusto nyo po guys, comment lang po kayo dyan. Gagawin ko po. And yan po guys, konti pa lang talaga resources natin. Tingnan natin dito po guys kung meron po silang mga resources. Yan, may chest dito. May potato and book. Kailangan din po natin itong book para makagawa po tayo ng enchanted book. Yan, kunin po natin itong puno. Kasi importante din po itong puno eh. Yan, kuha-kuha lang po tayo. At napapansin nyo po, stick po ang gamit ko kasi nasira po yung aking axe po guys. Kaya yung ginagamit ko po itong stick. Yan, sirain lang po natin yan. And balik na po tayo sa ating base. Yan. Bigyan na po natin ng daanan dito para hindi na po tayo lumangoy. Yan. Yan, lagyan po natin. Medyo mahirap po magganito eh. Yan. Para hindi na po tayo lalangoy kasi mas mahirapan po tayo pag lumalangoy po tayo. And napapansin nyo po guys, lupa po ang ginagamit ko kasi mas maganda po ang lupa para mas matipid po tayo sa resources. Yan. Yan po guys, malapit na po nating matapos. Maglagay lang po tayo ng lupa dito. Yan. And pinagpatuloy ko na po yung pagbuo ng bahay ko. Yan guys, ganito po kalaki. At ganito din po kalawak. Hindi naman po natin kailangan ng malaking bahay para
magaling sa pagiging survival. Ang kailangan po natin is kung kaya po nating mabuhay ng hindi po namamatay sa survival, mayroon po tayong mga pagkain at mga sandata na pwede natin gamitin sa mga mobs. Yan guys, yun lang yung kailangan nyo, hindi yun naman po kailangan ng maging maganda po yung bahay nyo, yung mga texture, kailangan maganda lahat ng kailangan nyo makuha. Okay lang muna yung mga maliliit muna, kasi importante muna umpisay nyo muna sa maliit na bagay hanggang lumaki na lumaki, at yun doon kayo maging magaling sa pagiging survival. Kailangan nyo munang pag-aralan kung anong una nyong gagawin para ma-survive po kayo sa mga anumang kailangan nyo pong gawin sa Minecraft. Yan guys, balik tayo sa ating ginagawang bahay, and tingnan po natin yung ating chest dito. Yan, nalagay po natin yung mga importante po nating mga resources para kung mamatay man po tayo is nandito pa rin po yung mga mahalaga nating resources, katulad ng charcoal, mga pagkain. Yan guys, yan yung mga mahalaga. And mapapansin nyo po guys na medyo meron na tayong interior po sa labas. Nalagyan ko pa po yan ng mga taniman guys. Yan po yung mga importante nating resources, at nagsusunog na rin po ako ng sun, kasi po yung sun guys is pag sinunog mo yan magiging glass yan, kaya magandang gamitin yan sa bintana, o kaya pwede mong gawing bubong para magiging matipid po kayo sa mga resources na gagamitin nyo. Napapansin nyo po may carpet po yung aking campfire para hindi po masunog yung aking bahay at hindi rin po ako madamage. Yan guys, tinakpan ko po yung butas doon, and dyan ko po lalagyan ng butas para makita po natin yung labas ng karagatan, dahil ito po yung ating bahay. Yung natira po gawin po nating bubong. Yan, importante din pong itong glass, kasi hindi mo na po kailangan gumamit ng kahoy para gumanda yung bahay mo. Itong glass lang sapat na guys, nakakapagpatipid to ng kahoy. Kaso ang gagastos mo naman guys is yung charcoal mo, pero okay lang naman yung charcoal kasi madali lang mahanap sa Minecraft. Yan, at matagal yung kanyang buhay, kaya pag ginamit po natin yan is marami po tayong maluluto. Yan, labas muna po tayo dito at mag-iisip na po ako kung anong gagawin natin sa ating bahay. Yan, may mansanas po, yan mga puno, and kuha na rin po tayo nitong ating dayami para gawin pong bone meal, kasi yung bone meal po guys maganda po yung pampataba ng ating farm, at mapapabilis niyo po yung ating pagtubo po ng mga ating pananim, kaya maganda po itong gamiting pataba itong dayami. Pero kailangan pa po natin nung parang timba guys na kulay brown. Mamaya na natin kukunin yun, ilagay mo muna natin sa ating chessboard. Napapansin nyo po guys na nag-uukay ako ng lupa, dahil gagamitin po natin itong lupa para maging tulay, and pwede din po nating i-expand yung ating lupa para mas marami po tayong matataniman ng mga pagkain. Yan guys, kuha lang tayo ng kuha dito. Tuturuan ko po kayo guys kung paano po magtanim ng hindi kailangan po ng bucket, kasi yung bucket po guys yun yung kailangan natin para makakuha po tayo ng tubig. Pero tuturuan ko po kayo kahit na wala po nun. Yan, kunin po natin tong charcoal, nakita ko lang po dito sa tabi ng villager. Yan, kunin lang natin lahat tong makikita natin. Kunin lang po natin lahat ng makikita nating charcoal. Yan po guys, I think konti na lang po ito. Yan, and kumuha na rin po tayo ng bato para meron tayong mga resources po guys, na pabuo ng axe at pickaxe at marami pa pong iba. Kunin lang po natin lahat yan. Pag marami na po tayong bato guys, punta na po tayo doon sa taas, dahil meron po atang
dayami po doon na kakailanganin natin para makabuo po ng mga bone meal. And akyat na po tayo dito sa lupa. Yan. And pasokan po natin to, baka meron po dito yung chest na nakalimutan natin. I think ito po yata yung pinasokan natin yung una. And oo nga pala guys. Yan. Meron na po tayong nakitang mga dayami. Ngayon ko lang po nalaman guys na pwedeng gawing bangka ang dayami po dito sa Minecraft guys. Baka bago pong update. And nakikita nyo naman guys na yan, nagtatanim na ako. Hindi nyo po dyan kailangan ng bucket guys. Yun po yung timba na kailangan din po natin para makakuha po ng tubig. Yung tubig po guys is nagiging ano po siya, pandidig sa mga halaman. Yan guys, ito yung sinasabi ko kanina na kailangan po natin kunin para makabuo po tayo ng bone meal. Yan, punta na po natin yan sa base natin at itabi po natin sa ating bahay. Yan, dito na lang po natin ilagay. And kinuha ko po yung aking dayami at yan, nilagay ko na po lahat dyan para makabuo po ako ng maraming bone meal. Yan, para mapabilis po yung pagdami ng ating mga pananim po guys, at unlimited pagkain na rin po tayo. Katulad po niyan, tatlo po yung kanyang binigay and itatanim po ulit natin yan. And lagyan po natin itong mga patatas natin ng mga bone meal para lumago po sila at dumami. Yan, nakikita nyo naman po guys na dumadami na po sila at 30 na po yung ating potato at itanim po ulit natin yan. Yan, lagi-lagi lang po natin dito hanggang maubos po yung ating bone meal at gumawa ulit po tayo ng panibagong pananim ulit na carrots. Yan, just lagay lang po natin lahat yan. And yan, lagay ulit po natin yung bone meal. And kumuha po tayo ng mga carrots dito. Kailangan po natin yung mga carrots na yan. And ito po, para maging pataba po natin yung mga iba pa nilang pananim. Naubos na po natin lahat ng mga pananim po nila guys. Kaya maghanap pa po tayo ng iba. Kasi po guys, marami na po silang mga pananim at hindi po sila mauubusan ng mga pananim dahil marami po sila dito. And yan po, kita nyo po na may nag-spawn po sa tabi nila ng puno. And ito po na po sa ating part 1. Yan po ang kabuuan ng ating bahay na ginawa. And sana po guys, napasaya ko po kayo ngayong video na to. At pindutin nyo na lang po dyan yung like and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video po guys. And comment na lang po kayo kung gusto nyo pa po ng part 2 na ganito. Yan guys, ito po yung ating ginawang bahay. Maliit lang po siya pero maganda po siya.